Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sumasan-ayon kaya sa kanya ang universe? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na, at alam ko din yesterday nanood kayo na Miss Universe Nigeria. Yes! Isa dito sa mga inaasahan natin na mananalo sa Miss Universe Nigeria ay si Nikachi Douglas, kung saan naging top 5 finalist siya dito sa Miss World noong 2019. Sino ba naman makakalimot dito kay Nikachi? Sa sobrang tuwan-tuwa siya sa nanalo, diba? At nagtatalon siya sa tuwa. So, yon. So, sumali siya uli sa national pageant ng Miss Universe Nigeria. At ito nga, sinasabi natin ako, isa nga tato sa magiging strongest candidates dito sa Miss Universe kapag nagkataon kung sakaling mananalo siya sa kanyang national pageant. But sa kasamaang palad, yesterday ay hindi sumanayon kay Nikachi Douglas ang universe. Yes. Sobrang nalungkot ako dun ha. Unexpected talaga. Kasi expected ko na siya ang mananalo dito. Pero ayun, nagulat ako kasi kahit sa top 5 ng Miss Nigeria, eh wala siya. As in talagang nagulat ako. Diba? So yon. At ayun nga, ang nanalo ay si Ugaji. Kung saan yun ang ililalaban ng Nigeria sa El Salvador this coming November 18. So, syempre, nandoon, marami ang nalungkot kasi nga, di ba, hindi natin inaasahan na ganun ang magiging resulta ng Miss Nigeria. Unexpected talaga. Yung nanalo naman ngayon ay may ibubuga naman. Kumbaga, medyo masasabi natin na may laban naman sila dahil magaling ang kanyang communication skills. Kaya lang, syempre, iba pa din kapag si Nikachi kasi syempre may pangalan na to, tapos maganda yung profile at naka-top 5 sa Miss World, imaginein mo, di ba? So, bakit hindi sumugal dito ang Nigeria? Ang laki ng chance nila na makapasok sa semifinal sa Miss Universe kung si Nikachi talaga ang ilalaban nila sa Miss Universe. At, ayun nga, kaso hindi talaga nanalo eh, 'di ba? So 'yon, so nakakalungkot. Napanood niyo yung video niya. Ako sobrang nahahabag ako. Sobrang love ko siya kasi parang nararamdaman mo yung sincerity, nararamdaman mo yung puso niya, at the same time nahahabag ako nung naiiyak siya. Yung alam mo yung umiiyak siya, malungkot siya kasi hindi siya napasama sa top 5. Pero nakikita mo sa mukha niya na masaya naman siya doon sa mga nakapasok doon sa top 5 at nakuha niya pang pumalakpak talaga. So, good attitude. Sana sumali uli siya, no? So, yon. Dito, pinatunayan lang talaga sa bawat national pageant na kung sasali ang isang kandidata na galing na sa international pageant, kailangan talaga pag-isipan ng maigi, pagplanuhan ng maayos, at higit sa lahat talaga, ando doon talaga yung malakas yung target mo. Kasi, hindi porket na galing ka na sa international pageant at nag-runners up ka na doon, ay pwede ka nang manalo ng national pageant. So, may pagkakataon talaga na pwede kang maligwak, nandoon talaga yung tsansa. At dito, hindi lang naman to isang beses nangyari. Kahit kay Nicolene, di ba, na galing din sa Miss World na nag-first runner-up, nabigo nang lumaban siya dito sa sa Miss Universe Thailand. Ganon din naman si First Wang, 'di ba? Miss Intercontinental na pero naliguwak din sa Miss Universe Thailand. At ayan nga, si Nikachi Douglas, isa din sa mga inaasahan natin. Kasi top pageant na yun kung iisipin mo Pag sumali ka uli sa isang national pageant, ay talaga namang susugal ka talaga, no? Kaya si Antonia Forcil, ganyan din medyo nandoon talaga yung kaba niya Kasi, syempre, title holder siya sa supranational.
So, anytime pwede siyang maligwak eh. So, ayun, medyo talagang nandoon talaga yung takot. So, isa lang tong halimbawa na hindi lahat ng girls ay sinuswerte. Either Michelle D, di ba, noong nakaraan taon, nag-try din na sumali sa Miss Universe Philippines. And then, ayun din, hindi naman niya kagad nakuha. Naging first runner-up siya. Kaya nga sa pangalawang pagkakataon, talagang nandoon talaga yung takot, yung kaba. Pero, ayun, nagtagumpay naman. Sana sumali ulit si Nikachi sa, sa Miss Universe Nigeria sa susunod na taon. Malay mo, hindi lang niya talaga time. May perfect time, di ba? So, yun. So, let's see. Tingnan natin. So, congratulations sa nanalo Miss Nigeria Universe na si Yugachi. And then, sana better luck next time naman dito kay Nikachi Douglas sa susunod na journey niya kung sakaling lalaban uli siya sa Miss Nigeria. Keep it up, o diba? So, yon. So, syempre, ito nga ang usapan. Sabing ganun, mukhang sumasan-ayon na yata talaga ang universe kay Michelle D. Kasi di ba minsan sinabi niya na yun sa interview niya kay Bea na sa November 18 sasan-ayon sa kanya ang universe. So mukhang sumasan-ayon nga. Kasi di ba isa si Nikachi Douglas sa mga inaabangan nating manalo dito sa Miss Nigeria. Kasi minsan yun ang tinalo si Michelle D sa Miss World. Si Nikachi nakarating na hanggang top 5 tapos si Michelle D hanggang top 12 lang. Kung sakasakali magdi-rematch sila, eh syempre nandoon pa rin yung takot mo kasi mas malakas yung Nigeria more than dito sa Philippines kung sakasakaling si Nikachi kasi minsan na silang naglaban sa isang international pageant. But nandoon na syempre nawala na yung balikid, nawala na yung pangamba na pwedeng maligwak dito si Michelle D kasi andyan si Nikachi kasi alam natin malakas. But nandirito na mukhang sumasan-ayon nga talaga ang universe kay Michelle D kasi yung mga kalaban niya na lang ngayon, ayun na lang talaga yung tututukan niya at hindi na nadagdagan pa ng isa, di ba? So, yun. So, ako masasabi ko lang, have to be prepared kasi kailangan talaga ng matinding preparasyon. Tulad na sinabi ko kanina, kahit national pageant pa, yung sinasalihan mo, kung hindi ka magpiprepare ng todo-todo, eh talagang wala. Kahit sabihin mo pa na reyna ka na doon sa dating pageant na yon at pumunta ka dito, hindi ibig sabihin non winner ka. Like first one, di ba? Nag-title na sa Intercontinental, sumali dito sa sa Miss Universe Thailand, naligwa. So, kahit si Antonia, kahit pasabihin pa natin, ako title siya sa supranational. So, anytime pwedeng mawala sa kanya yung simpatya na nakumukhang siya yata ang magiging Miss Universe. Kasi kung hindi siya maghahanda ng todo-todo, kaya nandoon talaga, mararamdaman mo yung pressure doon sa mga kandidata. Kasi ang gusto talaga nila ay manalo. So, kailangan talaga ng isang matinding paghahanda. So, yon. So, ako kay Michelle D, syempre, ayan nga, nawala na si Nikachi Douglas. So, walang rematch na magaganap sa Miss Universe between Nikachi and Michelle D. So, isa na lang galing sa Miss World yung makakalaban niya, si Nicaragua. 'Di ba? Si Nicaragua galing din kasi yung sa Miss World at nag-top 40. So, yun na lang. Pero, nakakatuwa kasi parehas sila ng style. Maigsi ang buhok, parehas matangkad, at syempre, magandang paghahanda at paglalaban to pagdating sa Miss Universe. So, yun. So, kaya-kaya na yan ni Michelle D. Ako naniniwala naman ako na nagpiprepare si Michelle D para sa kanyang laban sa Miss Universe. Pero, syempre, tulad nga na sinabi ko, kailangan ng matinding paghahanda. Kahit sabihin pa natin, ako nawala na yung pangamba natin na makakalaban ni Michelle D itong si Nikachi Douglas. Pero nandoon pa din na kailangan pa rin mag-prepare kasi andyan pa yung mga malalakas. Puerto Rico, Mexico, di ba? Venezuela, andyan din si Thailand, andyan din yung iba pang kandidata from Europe. Hindi mo ma-underestimate na yung mga kalaban ni Michelle D ay kayang-kaya na yan ni Michelle D na pitikin. Ando doon pa rin na talagang pwedeng ma-elbow si Michelle D anytime sa competition. Kaya lang, kung maghahanda si Michelle D ng todo-todo, ayun, magiging malakas siya at kaya niyang talunin ang mga kandidatang to. Ako naman, may trust naman ako sa preparasyon ni Michelle D ngayon. At
hindi ako nag-iisip na kahit anong negative sa kanya kasi syempre nandoon siya sa preparasyon niya at kailangan natin magtiwala. Hindi pa naman natin nakikita kung anong galawan na ginagawa niya sa entablado, but for now, sabi ng ganon, think positive. O, di ba? So, yun. So, syempre nalungkot tayo sa nangyari dito kay Nikachi Douglas. Ayun nga, sabi ko nga kahapon, may pinapanood ko yung video niya, nahabag ako kasi syempre, ando doon na parang, ewan ko ba, napamahal din siya sa akin na gusto ko kasi yung mga reaction niya, nararamdaman mo na sobrang bait niya. Pero syempre wala naman tayong magagawa. The result is there already, di ba? So yon. So congratulations sa bagong Miss Nigeria Universe na si Yugaji. And then of course, better luck next time nga kay Nikachi Douglas. And then ayun nga, so hindi ko alam kung matutuwa tayo dahil ayun na nga, so nawala na yung isa sa mga iniisip natin na nako, pwedeng strongest candidates to kay kay Michelle D, pwedeng mas strong, di ba? So mas palaban kasi iba eh. So pero ayun, mukhang sumasang-ayon na nga ang langit kay Michelle D. So, abangan pa natin kung anong pa ang mga preparasyon, paghahanda ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. And then, of course, hindi lang si Michelle D, ang lahat ng kandidata. So, yun. So, yun guys. Kayo guys, sino pa ba ang mga nakikita ninyong matinding tinik dito kay Michelle D sa competition ng Miss Universe? At tingin nga ninyo, sumasan-ayon na nga ba ang universe kay Michelle D sa pagkatalo ni Nikachi Douglas dito sa Miss Nigeria? So please comment below para malaman ko naman kung anong opinion ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!